Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Sa unang tingin, isa lamang itong engrandeng pagdiriwang, kumukutitap na mga ilaw, mamahaling alak, nakangiting negosyante, tila perpektong mundo. Ngunit sa likod ng mga mayayamang pamilya ay madalas nakatago ang nakakatakot na mga lihim. At gabing iyon, lumabas ang pinakamapanganib na katotohanan ng pamilya Torcampo. Sa gitna ng anibersaryo ng kumpanya, sumabog ang iskandalo. Si Thea ang nagsindi ng mitya. Sa harap ng lahat, idineklara niya hindi tunay na anak ni Greg si Paulo. Isang pangungusap na parang bomba sa entablado. Tumigil lang si Lid, ang mga bulungan ay naging sigawan, at ang respeto kay Greg ay napalitan ng pagdududa. Ang lalaking ipinagmamalaki ang pamilya ay biglang naging tampulan ng kahihiyan. Ngunit ang tunay na utak ay hindi si Thea. Sa anino, nakaupo si Aldrin Belmonte, tahimik, may bahagyang ngiti, para bang matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Sa kanyang mga mata, naglalagablab ang apoy ng malalim na paghihiganti. Namutla si Greg, ang matatag na lalaki ay gumuho sa isang iglap. Nanginig si Regina, hindi makatingin sa kanya. Kumapit si Paulo sa ina, ngunit puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa pamana, kundi sa posibilidad na ang buong buhay niya ay itinayo sa kasinungalingan. Dahan-dahang bumaba si Greg mula sa entablado. Walang sigaw, walang kaguluhan, at ang katahimikan na iyon ang pinakanakakatakot. Ang kanyang pag-alis ay babala ng paparating na unos. Diretso siyang lumapit kay Regina at nagtanong, "Ano ang katotohanan?" Nanginig ang kanyang tinig at tila tumigil ang mundo, naghihintay ng sagot. Nais niyang marinig ang katotohanan mula sa kanya, hindi kay Thea, hindi sa tsismis, hindi sa iskandalo, kundi mula sa babaeng pinagkatiwalaan niya buong buhay. Ngunit tumakas si Regina ng walang sagot. Mula roon, lalo pang lumala ang kaguluhan. Sinundan siya ni na Greg at Paulo sa opisina. Nagsimula ang pinakamapait na komprontasyon. Maging si Paulo ay hindi na alam kung sino ang dapat paniwalaan. Tinitigan niya ang ina na para bang ngayon lamang niya ito nakilala. Ano pa ang itinatago mo? At sa tanong na iyon, tuluyang gumuho ang pundasyon ng tiwala. Nanindigan si Regina. Iginiit niyang tunay na anak ni Greg si Paulo at alam din ni Edward ang katotohanan. Ngunit habang lalo niyang ipinagtatanggol ang sarili, lalong lumalalim ang pagdududa. Bakit si Thea ang nagpasimula ng iskandalo? At bakit sa perpektong oras? Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang tahimik na nananalo, si Aldrin. Nagsimulang maghinala si Paulo na may mas malaking laro. Marahil hindi ito simpleng revelasyon, kundi planadong pagkawasak. Sa kanyang isip, si Aldrin ang manunubing nilalamon ng inggit, determinado na agawin ang lahat. Nagpasya si Paulo na hindi siya mananatiling tahimik. Habang ang iba ay gumuho sa takot, sisilipin niya ang katotohanan sa likod ng maskara ni Aldrin. Hindi niya hahayaan na hilahin sa putik ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit hindi doon natapos. Matapos patahimikin si Thea, dumiretso si Paulo kay Edward na noon ay nakakulong sa istasyon. Ang paratang. Sinunog niya ang mansyon ng Torcampo. Napaka-perpekto ng tiempo. Gumuho ang pamilya. At ang pinakamahalagang miyembro ay nakaposas. Para bang may di nakikitang kamay na isa-isang tinatanggal ang haligi ng pamilya. Pinilit ni Paulo ang abogado na palayain si Edward. Sa wakas, kinabukasan, nakalaya si Edward. Ngunit hindi gumaan ang sitwasyon. Lalo pa itong sumabog. Pagkalaya, hinarap ni Edward si Thea ng direkta. Hindi mapigilan ang kanyang galit. Sa unang pagkakataon, muntik na niyang itaas ang kamay laban sa kanya, sapagkat naniniwala siyang nahulog si Thea sa bitag ni Aldrin.
At lalo pang lumalim ang kaguluhan ng pamilya Torcampo, kung saan bawat katotohanan, bawat hinala, bawat yakap ay nagiging bagong pagsabog. Maaari mong tuklasin pa ang katahimikan ni Greg, ang determinasyon ni Paulo, ang galit ni Edward, o ang manipulasyon ni Aldrin na siyang nagpapakulo sa pagbagsak na ito. Ang tunay na sanhi ng lahat ay hindi simpleng galit, kundi isang estratehiya, isang bulong, isang impluensya, isang lason na dahan-dahang ipinakain ni Aldrin sa lahat. At sa sandaling iyon, lumabas ang pinakamalalim na takot ni Edward. Hindi siya natatakot sa pera or negosyo, kundi sa posibilidad na maagaw ni Aldrin ang lahat. Sinabi niya kay Thea na kapag nagtagumpay si Aldrin, wala nang matitira, pati kinabukasan ni Ashley ay mawawala. Mula rito, naging malinaw na hindi na ito simpleng drama ng pamilya. Isa na itong digmaan ng dugo, kasinungalingan at paghihiganti. Ngunit ang pinakamalaking baliktad ay hindi pa lumilitaw. Sapagkat habang lahat ay naniniwalang si Paulo ang anak sa labas, lumabas ang mas madilim na katotohanan. Si Aldrin mismo ang may dugong Torcampo. Matagal nang alam ni Walter. Alam niyang si Aldrin ay anak ni Regina at siya. Ngunit dahil sa banta at takot kay Greg, nanahimik siya. Sinabihan siyang magiging ligtas lamang ang bata kung ilalayo sa pamilya. Nakakatawa, sapagkat ang mismong lihim na iyon ang tuluyang sumira sa lahat. Sumulpot ang tanong, kung sinabi ba nila ang katotohanan mula sa simula, maiiwasan ba ang trahedya? O nakasulat na sa tadhana ang banggaan? At ngayon, sa paglabas ng lahat ng lihim, isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Ano ang gagawin ni Greg kapag nalaman niyang si Aldrin ay kadugo niya? Magpapatawad ba siya o lalo pang magiging nakakatakot? Mula gabing iyon, hindi na muling nakatulog ng payapa ang pamilya Torcampo. Bawat sulok ng kanilang mansyon ay puno ng multo ng kahihiyan at takot. Ang bahay na minsang simbolo ng dangal at kapangyarihan ay naging tahimik, mabigat, nakakasakal. Sa kanyang madilim na opisina, mag-isa si Greg nakatitig sa mga lumang larawan ng pamilya. Ngunit hindi na niya nakikita ang masasayang alaala. Sa bawat pagtingin kay Regina at Paulo, iisa ang bumabalik na tanong. Niloko ba nila ako buong buhay? Pinakanakakatakot ang sandali kung kailan ang isang lalaking sanay na kontrolin ang lahat ay biglang humarap sa kawalan ng katiyakan. Ang kanyang galit at sakit ang nagiging pinakadelikadong puwersa. Halos hindi na makahinga si Regina sa bigat ng presyon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Ngunit, higit pa roon ang takot. Takot na kapag lumabas ang lahat, hindi lamang pamilya kundi pati buhay nila ang mapapahamak. Samantala, lalo pang lumakas si Aldrin. Bawat luha ni Greg, bawat sigaw ni Edward, bawat pagkalito ni Paulo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Sa isang eksena, nakatayo siya ng tahimik sa parking lot sa ilalim ng ulan, nakatingin sa langit. At sa unang pagkakataon, lumabas ang tunay niyang mga matang, hindi na naghahanap ng kapatawaran, kundi nabubuhay lamang para sa paghihiganti. Ang karakter ni Aldrin ay puno ng galit. Hindi ito ordinaryong inggit, kundi puot ng isang batang itinago ang sakit buong buhay. Isang batang lumaki, nang walang pangalan, walang pagkakakilanlan, habang ang ibang anak ng Torcampo ay lumaki sa karangyaan at proteksyon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naging malupit si Aldrin, sapagkat buong buhay niyang naramdaman ang pagkakait. Ngunit sa sandaling inakala niyang hawak na niya ang laro, may isang tahimik na kumikilos laban sa kanya, si Paulo. Maaari mong tuklasin pa ang takot ni Edward, ang pagbagsak ni Greg, ang galit ni Aldrin, o ang laban ni Paulo laban sa sabwatan. Ang tunay na sanhi ng lahat ay isang estratehiya, isang bulong, isang impluensya, isang lason na dahan-dahang ipinakain ni Aldrin sa bawat isa. At dito lumabas ang pinakamalalim na takot ni Edward.
Hindi siya natatakot sa pera o negosyo, kundi sa posibilidad na maagaw ni Aldrin ang lahat. Sinabi niya kay Thea na kapag nagtagumpay si Aldrin, wala nang matitira. Pati kinabukasan ni Ashley ay mawawala. Mula rito, naging malinaw na hindi na ito simpleng drama ng pamilya. Isa na itong digmaan ng dugo, kasinungalingan, at paghihiganti. Ngunit ang pinakamalaking baliktad ay hindi pa lumilitaw. Sapagkat habang lahat ay naniniwalang si Paulo ang anak sa labas, lumabas ang mas madilim na katotohanan. Si Aldrin mismo ang may dugong Torcampo. Matagal nang alam ni Walter. Alam niyang si Aldrin ay anak ni Regina at siya. Ngunit dahil sa banta at takot kay Greg, nanahimik siya. Sinabihan siyang magiging ligtas lamang ang bata kung ilalayo sa pamilya. Ngunit ang mismong lihim na iyon ang tuluyang sumira sa lahat. Sumulpot ang tanong, kung sinabi ba nila ang katotohanan mula sa simula, maiiwasan ba ang trahedya? O nakasulat na sa tadhana ang banggaan? At ngayon, sa paglabas ng lahat ng lihim, isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Ano ang gagawin ni Greg kapag nalaman niyang si Aldrin ay kadugo niya? Magpapatawad ba siya? O lalo pang magiging nakakatakot? Mula gabing iyon, hindi na muling nakatulog ng payapa ang pamilya Torcampo. Bawat sulok ng kanilang mansyon ay puno ng multo ng kahihiyan at takot. Ang bahay na minsang simbolo ng dangal at kapangyarihan ay naging tahimik, mabigat, nakakasakal. Sa kanyang madilim na opisina, mag-isa si Greg, nakatitig sa mga lumang larawan ng pamilya. Ngunit hindi na niya nakikita ang masasayang alaala. Sa bawat pagtingin kay Regina at Paulo, iisa ang bumabalik na tanong. Niloko ba nila ako buong buhay? Pinaka-nakakatakot ang sandali kung kailan ang isang lalaking sanay na kontrolin ang lahat ay biglang humarap sa kawalan ng katiyakan. Ang kanyang galit at sakit ang nagiging pinakadelikadong puwersa. Halos hindi na makahinga si Regina sa bigat ng presyon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod, ngunit higit pa roon ang takot. Takot na kapag lumabas ang lahat, hindi lamang pamilya, kundi pati buhay nila ang mapapahamak. Samantala, lalo pang lumakas si Aldrin. Bawat luha ni Greg, bawat sigaw ni Edward, bawat pagkalito ni Paulo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Sa isang eksena, nakatayo siya ng tahimik sa parking lot sa ilalim ng ulan, nakatingin sa langit. At sa unang pagkakataon, lumabas ang tunay niyang mga mata. Mga matang hindi na naghahanap ng kapatawaran, kundi nabubuhay lamang para sa paghihiganti. Ang karakter ni Aldrin ay puno ng galit. Hindi ito ordinaryong inggit, kundi puot ng isang batang itinago ang sakit buong buhay. Isang batang lumaki nang walang pangalan, walang pagkakakilanlan, habang ang ibang anak ng Torcampo ay lumaki sa karangyaan at proteksyon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naging malupit si Aldrin, sapagkat buong buhay niyang naramdaman ang pagkakait. Ngunit, sa sandaling inakala niyang hawak na niya ang laro, may isang tahimik na kumikilos laban sa kanya, si Paulo. Maaari mong pagnilayan pa ang takot ni Edward, ang kawalan ng katiyakan ni Greg, ang presyon kay Regina, ang paghihiganti ni Aldrin, o ang pagtatanggol ni Paulo na unti-unting nagbabago ng balanse ng digmaan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.